natin po itong talakayin ngayon at ayan, panoorin po natin ang balitang ito mga pre. Bumuelta si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang idawit ni Senator Ping Lacson sa umano'y bilyon-bilyong pisong allocable sa flood control scandal. Magkano yun? Milyon-milyon? Oh, milyon-milyon. Okay. Klaruhin lang natin ha. Milyon-milyon po. Hindi po bilyon-bilyon na. Bumuelta si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang idawit ni Senator Ping Lacson sa umano'y bilyon-bilyong pisong allocable sa flood control scandal. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo ngayong gabi, iginiit ni Marcoleta na paninira lang ito sa kanya. Paninira lang daw. Okay? Alam mo kasi, ang mga senador, hindi kasi pwedeng manira sa kapwa senador. Pangit naman yon. Mawawala yung kredibilidad mo, di ba? Kung maninira ka lang, katulad niya Amy Marcos, wala nang naniniwala dyan sa hayop na yan. Oo. Dapat sagutin mo ng maayos, Marcoleta, kung totoo, umamin ka dahil ang kailangan ng taong bayan, katotohanan. Hindi yung magsisinungaling ka sa publiko, hindi maganda yan sa mata ng mga tao, sa batas ng tao, at sa mata ng Diyos, lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Pangit yun. Pangit ka. Ay, sorry. Pangit yung ugali mo. Diba? Ay, huwag ka magsisinungaling. Kasi si Ping Lacson, veteranong senador po ito. Diba? Hindi po ito basta-basta magbibitaw ng kanyang statement kung wala namang katotohanan. Diba? Professional po na tao yan si Ping Lacson. Oh. Tapos sasabihin mo walang katotohanan. So anong ibig sabihin? Sinungaling si Ping Lacson. Dapat diretsahan mo sinabi, ay si Ping Lacson sinungaling yan. Diba? Pero hindi mo masabi, ang depensa mo lang, walang katotohanan. Oh. Ano yun, Marcoleta? Nakakahiya ka talaga. Aso ka talaga. Oh. Ayan na, bago tayo magtuloy-tuloy. So, hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like, share, subscribe na po kayo. Ayan, para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Shoutout kay Celso Junior Sulaybar. Ito, i-connect po natin to, yung sinabi ni Pulong Iyotman. Sabi niya, 2K, Budol, Bulldog, Marco Beta, King of the Wig, the Helmet, aray mo, didishit, takak. May ganun pa pala. Pero ito nga naman. Sabi ni Marcoleta, hindi daw totoo yung sinasabi ni Ping Lacson. Paano pa tayo maniniwala ngayon kay Marcoleta kung siya mismo nangako sa taong bayan ng 2,000 ang kuryente? 2,000 pababa na kuryente, libre. Hindi niya nga mapatupad yun. So, doon pa lang, nagsinungaling na po siya sa publiko. Ngayon, ang depensa mo dito, hindi totoo yung sinasabi sa'yo. Paano kami maniniwala sa'yo? Noon pa lang, sinungaling ka na. Ha? Idol, I wish Jingay could be charged and imprisoned. Huwag ka pong mag-alala. Malakas po yung ebidensya laban sa kanya at tatalakayin po natin yan mamaya mga pre. Shoutout po kay Alberto Buyo. Magandang gabi po. Ayan na, so tuloy po natin. Panoorin po natin to. Dagdag pa ni Marcoleta, hindi raw dapat maging entablado ang Senado para sa mga anyay intrigero na alam naman daw kung ano ang totoong motibo. Hindi rin pwede maging entablado ang Senado sa inyong mga drama. Diba? Sa inyong mga pambobola sa taong bayan. Diba? Yung 13 demonyo na to, ng mga senators na to, yung mga 13 senators na to, ginagago nyo kami. Ginagago nyo yung mga Pilipino. Ha? Hindi pwedeng maging entablado yan para sa inyong palabas. Ha? Hindi po pwede yan. Nancy Francisco, shoutout po sa iyo ha. Palabas nyo
May palabas din si Amy Marcos, may mga videos pa na, di ba, katarantaduhan. Yung, alam mo yung ano, senador ka, pero yung video mo, pang, ano, yung, kahit ako, kaya kong gawin yun. Ah, pang grade 1 yung video mo. Oh. So, ano ang tawag doon? Panggagago sa Senado, lalong-lalo na panggagago sa mga Pilipino. Po dyan, muli ring Ito. Hindi ko pala na-flex yung video. Ito po. binira ni Marcoleta ang partial committee report sa flood control scandal ng Blue Ribbon Committee kung saan chairman si Lacson. Hindi raw kasi nito diniin sina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Presidential Legislative Liaison. Maniwala ka ngayon. Sino ngayong nandyan ngayon sa Blue Ribbon? Si Cayetano. Yung mga sangkot sa flood control na yan. Di na nila tatalakayin yan. Yung ididiin nila dyan, si PBBM, Martin Romualdez, basta kaalyado ni PBBM, ididiin ka niyan. Kahit walang ebidensya, laban sa'yo. At tatalakayin din po natin yan maya-maya. Okay? Sa next topic po natin. Office head na si Adrian Bersamin at dating Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Wala pang tugon dyan si Lacson. Ay nasaan po yung progress? Baka naman ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng pirma, kundi ang kakulangan sa political will. He also said that he wants a healthy discussion, yet won't accept any interpellations. Ano po ba talaga, kuya? Kuya. Ba't yung isang lolo nagkukuya? Ano po ba talaga, kuya? Lolo nagkuya. Sino ba yun? Senator Lacson is indeed consistently inconsistent, invoking transparency when convenient, but resisting accountability the moment questions are directed at him. Sa flood control scandal pa rin, sinabi naman ni Senator Ping Lacson na wala raw itong iisang mastermind. Ayon kay Lacson, base sa mga nagdaang hearing at sa partial committee report, may mga mastermind sa katiwalian sa kada rehiyon. Yun. Totoo naman yan. Hindi naman po pwede na magnanakaw ka dyan sa ano na yan, tapos may mastermind. Sa ngayon kasi si PBBM, tinututukan yan. Kumbaga pinapaimbestigahan po ng Pangulo. Tapos ituturo yung mastermind, si PBBM, imposible po yun, siya yung nagpaimbestiga eh. Kasi may kapangyarihan po ang Pangulong Bongbong Marcos, kahit sino pong Pangulo ng Pilipinas, may kapangyarihan po na huwag paimbestigahan yan kung talagang may nakawan yan at ikaw yung mastermind. Diba? Kung mastermind ay hindi ka naman sangkot dyan, ay papangunahan mo yan, katulad ng ginagawa ni Pangulo. Diba? Ngayon, sa panahon ni Digong, bakit hindi po inimbestigahan yan? Sabi ni Sara Duterte, nagsimula yung Malita issue na yan sa panahon ng tatay niya. Ay bakit tahimik si Digong? Kaya nga si Diskaya pumaldo 2016. Panahon po yon ni Digong. Tahimik po silang lahat. Yun ang gusto ng mga DDS. Sa panahon ng tatay namin, tahimik naman ang Pilipinas. Pero kung ako po yung papipiliin, mas gusto ko po ng maingay kumpara sa tahimik. Bakit? Kasi yung tahimik silang nagnanakaw, nagkakasundo yung mga magnanakaw. Pero sa magulo ngayon, magulo dahil pinapaimbestigahan ni Pangulo. Ay doon po ako sa magulo. At least, ang mga Pilipino, aware po na, tika, ay may ganito pala na na pagnanakaw. Di ba? Nalaman natin ngayon. Suzuki, shoutout po may ganun pala. Di ba? Alam natin na may ganun palang pangyayari. Sa panahon ni Digong po, wala. Happy sila sa Malacanang. Ito pa yung pangit. Ito pa yung pangit. Sa Malacanang, pag may bisita daw sila, ang ulam daw doon, tuyo, talong, gulay. Diba? Malacanang may bisita, nakakahiya naman. Para sa akin,
Wala pong problema sa tuyo, talong gulay, masarap talaga yan. Okay? Pero kasi Malacanang yan eh. Diba? Magnanakaw kayo. Punong-puno yung bulsa nyo, tapos yan lang pa ulam. Tapos, sa panahon ni PBBM, ang inihahanda mga lobster, masasarap. Tapos binabatikos nila. Ang sasabihin nila, ay sa panahon nga ng tatay namin, hindi ganyan. Nakakapagtaka lang po. Kasi sabi nila, Zoraida, yung mahaba yung baba, gutom na kami! Ay, nung hinandaan kayo ng lobster, nagre-reklamo ka. Nung hinandaan kayo ni Digong ng tuyo, wala kayong reklamo. Pero kung si PBB maghanda ng masasarap na ulam, pagkain, nagre-reklamo kayo. Gutom na kayo, hayop ka, haba ng baba mo. Magsaksakan kayo ni Aimee. Oh. Eh, wala talagang kwenta, no? Natural po. Matataas na opisyal yan. Alam, pakainin mo ng buro. Pakainin mo ng, masasarap po yung namimensyon natin pangalan dito, Mamahal man o tuyo, masasarap po lahat yan. Kaya nga lang po, may kanya-kanyang panlasa ang bawat Pilipino. Hindi natin pwede silang pilitin sa ayaw nila. Diba? Ang pangit dito, sinasabihan yung magnanakaw, ang administrasyon, hindi nyo mapatunayan. Sasabihin yung gutom na kayo, naghanda yung administrasyon ng pagkasarap-sarap na ulam, sasabihin nyo gutom kayo, hayop kayo. Si Digong, hinandaan lang kayo ng tuyot gulay, wala kayong reklamo, mga bobo. Diba? Oh, mga walang hiya, itong mga ganitong klaseng tao, mga pre. Oo. Nakakapagtaka lang kasi grabe, punong-puno yung bulsa nyo, nagtitipid pa kayo. Tang inang yan. Alam ko na. Para magamit nila kapag sila ay wala na sa kapangyarihan. Sasabihin, ay, ako nga noon. O, si tatay nga noon. Si tatay Dutae nga noon. Pinapaulam lang ng tuyo, Malacanang talong. Para magmukhang humble ba? Katulad ng bahay ni Digong, pulubi lang daw si Digong, pero putang ina, grabe yung yaman. Daming mga tinagong yaman. Yan po, yung nakikita ko diskarte ng mga hinayupak na to. Siya ng chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nanguna sa investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. There's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, parasitic Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office. Dagdag pa ng senador, maging ang pugante at dating kongresistang si Zaldico ay hindi pa rin matuturing na mastermind. Sa ngayon, hindi pa rin napapauwi ng Pilipinas si Ko na sinasabing nag-apply na ng political asylum sa France. Fully organized, parang mafia, na lahat na sa'yo susunod. I don't think so kasi merong mga hindi niya rin kayang, probably hindi ko sigurado, based on evidence, meron din talagang particular congressman, not necessarily Zaldico, congressman contractor, na nagmamanipulate siya within his... Siyempre, galit po sila kay Martin Romualdez. Ay, sasabihin nila, mastermind yan. Yan, magnanakaw yan. Pero hindi po nila kayang patunayan na ito yung magnanakaw. Diba? Minsan, nilalaro na lang po nila yung issue na yan. Para hindi po mapansin ang mga Duterte sa kanilang pagnanakaw. Kaya nagtuturo. Gawain nila yan. Peer or area of influence. Kaya kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? I-comment nyo po yan mga pre para mabasa po natin yung inyong mga kanya-kanyang reaction dyan. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, like, share, subscribe lang po mga pre. Ayan.